Mga ka-viewers, ang gagawin po natin ngayon ay ang pattern po ng Filipiniana sleeve na ang design po ay cakes. Meron po ako ritong 1/4 na Manila paper. Tunipi ko po sa 4 at ginuhitan ko na rin po. Ang armhole po natin na gagawin na pattern ay 18 inches po at ang sleeve width po natin ay 9 1/4 at ang sleeve length po natin ay 11 at ang opening po natin ng ating manggas ay 8 inches po. Ang armhole po na 18 inches, pag hinati nyo po sa 4, ganito po yan, 18 inches ay 9 inches po ang kalahati at ang 1/4 po niya ay 4 and a half. Kaya yung 4 and a half ay ganito po ang gagawin natin. I-akma po natin kung saan po tutugma yung 4 and a half dito sa pinaka 1/4 ng ating ginuhit na linya. Ito po, i-1/4 po natin doon, tapos mark lang po natin at kumuha po tayo ng compass, lagay po natin sa center, i-adjust po natin yung compass tungo po dun sa pinakabuhit natin at ibilog lang po natin. Para makuha po natin yung 18 inches na kabuuan po ng ating armhole. Dito po sa pinaka taas ay magsukat lang po tayo ng 2 inches. Ito pong 2 inches na ito ay yung pinaka top ng ating sleeve, yung nilalagyan po ng pleats. Ito po ay pwede nyo liitan, pwede rin po ninyong lakihan. Kami po ay 2 inches lang ang ginagamit namin na sukat. At mula ko rito sa 2 inches mula sa taas, ay isukat na po natin yung sleeve length po natin na 11 inches. At yung sleeve width po natin ay 9 1/4. Hatiin lang po natin yung ating tape measure. At makikita nito po ninyo, ang kalahati po ng 9 1/4 ay 4 5/8. Lagay lang po natin sa center yung 4 5/8. Sukat natin yung 9 1/4 po dito sa kabila. Kaya din po dito sa dulo. At dito naman po ay magsukat lang po tayo ng 2 inches paikot. Filipiniana sleeve po itong ginagawa po nating pattern po na i-convert po natin sa cakes na design. Dito po dahil kulang na po sa 2 inches ito, ay liliitan na po natin banda rito. Gagawin na po natin 1 7/8 para po maganda po yung pagkabilog dito. Dito naman po sa ating sleeve length dito, para po eskwalado, kunin natin yung sukat dito, 6 1/4. 6 1/4 din ang lagay natin dito magkadila po. Saka po natin kuhipan. Ang opening po natin ng Filipiniana sleeve ay 8 inches. Kaya ang kalahati po nun ay 4 inches. Lagay lang po natin dito sa gitna yung 4. At magkabila po ay i-mark po natin yung 8 inches. Ito po,
Mula po dito sa center na to, i-connect po natin yung sleeve opening natin. Ito pong sleeve na Filipiniana sleeve na ginagawa po natin ay medyo pasikip. Pero kung gusto po ninyo ng diretso ay maaari naman po. Gumuhit lang po kayo ng padiretso ganito at yung Filipiniana sleeve po ninyo ay diretso na po yung opening po ng manggas. Dito naman po sa bilog ay gumamit po tayo ng French curve. Ayusin lang po ninyo yung paggamit para maganda po yung bilog. Tingnan po ninyo kung saan po aakma yung ating sukat. Pwede pong bali-baliktarin po ito. Yan. Ngayon, ganito naman po ang gagawin natin. Tupi lang po natin. At pagkatapos po ay fold naman natin po ito. Para makuha po natin yung sukat dito. Ito po yung ginagawa namin ay sarili lang po namin itong pamamaraan sa paggawa po ng Filipiniana sleeve na binabahagi po namin sa inyo. I-mark lang po natin dito yung guhit ng sleeve length natin, yung opening. Gayon din po itong armhole po natin. Gumamit po kayo ng French curve para po mas madali pong i-mark sa kabila. Dito po ay magsukat tayo ng 2 inches plus yung allowance po natin para sa pagtupi. Kalahati lang po yung ginagawa ko dahil para pantay po. Mamaya ay makikita ninyo kung bakit kalahati lang yung ginagawa natin para pantay po yung ating yung ating Filipiniana sleeve na pattern. Nilagyan ko po ng 1/2 inch na allowance para po pag tupi po natin ay maaari natin kupitin po yun ng kaunti para mabawasan natin. Dito po, hinto muna natin. Dito naman tayo mag-alagay ng allowance po. Connect lang po natin dito. Saka natin idiretso para po makuha po natin yung bilog. Pwede nyo pong bali-baliktarin yung French curve para po sa ating mga minark makonect po natin. Napapansin po ninyo na hindi po straight yung ating pinakailalim dito sapagkat paliit po yung ating opening, sleeve opening po natin. Pero kung straight po yung ating opening dito ng ating sleeve ay straight din po to. Ito po naka-slant dahil paliit po yung ating ginawang opening. Gupitin lang po natin ang naka-fold. Ito na po yung ating Filipiniana sleeve.
Ito, pwede po ninyo itong ibakat kung gusto po ninyo. Ganito lang po ang gagawin po natin. Lagay lang po ninyo yung ruler dito sa pinaka-straight na linya po. Yan po. At dito po ay gumamit tayo ng French curve. Para mailipat po natin yung ating sukat sa kalahati po ng ating sleeve pattern. Yan, ganyan na po ang kabuuan ng ating sleeve. Ngayon, yung pag-pleats naman po nito, fold lang po natin uli sa pag-pleats po. Ngayon, ito po ay diinan po natin o itupi natin para po mas madali po tayo gumawa ng pleats. Dito po sa paggawa po natin ng pleats ay sumukat lang po tayo ng 3/4 po dito sa ating unang pleats. At pagkatapos po ay lagyan natin dito ng 1 inch sa ibabaw. Fold lang po natin. Ito po, ganito lang ang gawin natin. Dapat po ay ito po makikita ninyo na tinupi ko po ito sa ilalim. Ito yung sinasabi ko, kaya po medyo malaki yung allowance natin ng konti dahil magbabawas pa po tayo rito. Fold lang po natin na ganito. Sundan po natin yung bilog ng ating Filipiniana sleeve. Dito naman po ay sumukat naman po tayo ng tigpa 5/8 na. 5/8 po. At dito po ay 1 1/4 po ang gawin natin. Three-fourth po uli, ay 5/8 po uli. At 1 1/4 po uli ang gagawin natin. Sundan lang po ninyo uli yung bilog. Sukat po ulit tayo ng 5/8. Saka po 1 1/4. At itupi po natin pa uli ng ganyan. At 5/8 po uli. At 1 1/4 po uli dito sa dulo. Yan. Ganyan na po yung ating pleats. Pantay-pantay po rito, 1 1/4, 1 1/4. Dito po ay tigpa 5/8 po yung ating ginawa. Mark lang po natin para hindi natin mawala yung ating pleats.
Lagyan natin po yung pinakagitna po niya, yung pinaka-fold. Mark po natin. Mahalaga po yun para sa pagtupi po natin mamaya. Kami po naglalagay ng ganito para mas malaman natin na ito po ang nakatupi na pattern para sa pleats po. Pinakasimple lang po itong pattern na ginagawa namin. Sana po ay maibigan ninyo. At nagpapasalamat po kami sa mga patuloy pong sumusubaybay sa amin at nagsasubscribe. Sana po kayo rin po ay mag-subscribe din po sa aming channel. Ngayon po ay ililipat naman natin yung mark natin dito sa kabila. Ganito rin po ang gagawin natin. Lagay lang po natin yung pencil natin sa ilalim, dito po sa ilalim nito, para mailipat natin yung pleats natin sa kabila. Open natin para makita ninyo. Lagyan din po natin ng guhit-guhit na katunayan para malaman natin na ito po yung naka-fold na pleats. Yan, ito po, lagyan natin ng center. Gawa po tayo ng clip para sa pag-fold po ng ating pleats. Pag po ipo-fold nyo tong pleats dito sa kabila ay tupiin nyo muna to, itong pinakaibabaw, para madalian po tayo sa pag-pleats po. I-connect lang natin. Ipapatong lang po natin yung ating mark dito sa pleats po natin. Ito rin po. Ito na po yung pinaka sleeve natin. Ayusin lang natin ang pagkabilog. Ganito po yung paggawa po namin ng simpleng sleeve po ng Filipiniana pattern. Ngayon, dahil ang gagawin po natin ay yung cage o yung parang salasala, at nais natin ng naka-open ng konti yung ating pattern, ay ganito lang po ang gagawin natin. Pwede rin nyo po itong gawin sa tela. Ito pong gagawin namin ay pwede nyo pong gayahin. Kasi po, ang gagamitin naman natin dito yung medyo matigas na cardboard.
Kung meron po kayong mas malapad na cardboard, ay yun po ang gamitin ninyo. Dahil ito po, pinagdikit-dikit ko lang po ito ng Scotch tape. At ititrace ko lang po ito. At itong mga guhit na to, ito po, para yun ang gagamitin natin na pinaka manikin natin ng manggas o yung pamporma natin sa ating cage na Filipiniana sleeve po. Lagay lang natin sa center kung pinagdikit din po ninyo. Kalahati lang po yung gagawin natin. Napapansin nyo, ginuguhitan ko po para hindi po tayo malito kung alin po yung may fold dun sa ating plates. Ito po, importante po ito, kaya i-mark po ninyo. Ito po, lagyan po natin ng guhit na pinaka-center po natin. Yan. Ito pong mark natin ay ita-transfer ko lang po, ipo-fold ko lang po yung ating pinaka-karton. Nakita naman po ninyo kung paano ko po yung ginawa. Ganon din po yung gagawin natin doon sa kabila. Ito po, may pasobra muna ako dito dahil medyo iaangat po natin tong pattern po natin para sa ating cage po na design. Lagyan po muna natin to ng guhit-guhit. Ito po, medyo mahirap na ito i-transfer. Ay i-fold na lang po natin tong ating plates. Tong ating pattern. At kanina yung sinabi ko po sa inyo, lagi niyong uunahin itupi po itong ibabaw para madali pong i-plits po itong karton. Pag po kasi pinilits nyo itong ibabaw ng karton, ay susunod na po kaagad yung pag-splits po niya ay madali na po. Dahil ipapantay nyo lang po dito.
Ngayon, madali na po itong i-transfer dito dahil na-pleats na po natin. Ngayon, lagyan na rin natin ng mga guhit na para ito pa yung ipo-fold natin na pleats. Upitin natin po yung pinaka-sleeve opening natin. Papansinin nyo, ito po yung ating pinaka-center ng ating back na sleeve off ng pagtahi dito sa ating likuran ng ating sleeve. Ngayon, dahil medyo ibubukas natin to ng konti, kaya ito, tutupi natin to, yung laylayan. Dahil nakabuka po ito ng konti, papansin nyo, ganyan. Kaya hindi pa natin binawasan po ng konti yung ating sobrang pattern para do sa opening po ng ating sleeve, dahil yung rigilin po ay matigas po yun. Ito po yung gagamitin natin, kaya medyo lalagyan natin siya ng allowance para po dito sa opening ng ating Filipiniana sleeve. Lagyan lang po natin ito ng clip. Gayon din po dito sa ibabaw. Dito magbawas lang po tayo ng konti para angat po siya. Ito sa pangalawa, iusog natin ng konti. Meron naman pong nabibiling kahoy na nasa online. Kung gusto po ninyo yun, ay maaari rin po ninyo yung gamitin. Nilayo lang po natin ng konti yung ating pleats para po naka-open yung ating cage na Filipiniana sleeve. Para pag ginawa po natin ay may forma o may buka yung ating Filipiniana sleeve. Ayan po. Ngayon, tetape ko to lahat. Nakikita nyo naman po. Yung paglalagay naman po ng design do sa ating cage sleeve na Filipiniana ay erase muna po natin tong ginawa natin kanina.
para hindi po tayo malito. Simple lang po ang gagawin natin design. Lagay lang po tayo ng papel sa ilalim at baka bumakat po dun sa ilalim po. Lagyan lang po natin ng guhit ito pinaka-center natin. .38 po ang o kaya 8 mm po yung sukat ng ating Ridgeline cage sleeve. Ito po yun. Ito po yung gagamitin natin. Ang gagawin lang po natin design ay simple lang. Ngayon, kayo na po yung mag-design ng sa sarili nyo. Ito po yung papakita lang namin na design po namin. Tigto 2 inches lang po yung ginawa kong guhit. Ayan din po dito sa kabila. Ito po ay lalagyan din natin to ng Ridgeline paikot o yung bone. Kaya lalagyan din po natin to ng design po niya. Bali, sala-sala lang naman po yung gagawin natin na pinaka-design po. Ito rin po sa ilalim, lagyan din natin ng itim po para magandang tignan. Two inches din po yung lalagay ko rito po na distansya po sa ating pattern. Ayun po, didikit lang po natin to sa ating ginawang pattern. Bali, yung ginuhit po natin na design, yun po ang susundan natin. Ito po. Dahil mahaba na po yung ating video, yung pagtabas po ng tela at pagtahi at pagbuo po ng ating Filipina na sleeve na ang design po ay cage, ay sa part 2 na po natin gagawin. Maraming salamat po sa panonood.